Nilo, magandang hapon. Armando, kamusta kayo? Mabuti naman po. Nasaan sila? Yung iba po'y nagpapahinga. Yung iba po'y natutulog. Gigisingin ko po mamaya. Papaalam ko na andito na kayo. May mga gamit sa baba. Kukunin na lang po namin mamaya. Dito po yung kwarto nyo. Paano namatay si Mama? Naabutan na lang namin ng umaga sa kama. Pumanaw na. Nahirapan ba siya? Palagay ko po hindi. Wala man lang bang nakaabot sa kanya sa inyo? Wala. Denise arrived the day after. Ako nung gabi. Si Angge kahapon. Mga Armando, pakipasok lang po sa kwarto. Okay. So si Mama, 3 araw nang nakaburol. I don't see any reason para patagalin pa ang libing. Oh, anyway, wala naman tayo ibang bisita. Okay lang sa inyo kung bukas na libing. Ikaw ang masusunod. Hindi, wag ganon. Pag-usapan natin. Ayoko yung lumalabas akong... Okay na nga, kuya eh. Ikaw lang naman hinihintay namin. Idadaan pa ba natin sa simbahan? No, syempre. Nakausap ko na si Father Garcia. At si Mang Arma naman, kinausap na ang sepulturero. May aalis na ba bukas? Kasi ako, magpapaiwan ako para sa pasyam. Sana lang, paiwan tayong lahat. Oh!
Nakalive naman ako eh. 9 days, starting tonight. Yeah, I guess. Asyam nga eh. Titignan ko muna. Sige, pag-isipan nyo. Hi, SD. Oh. Teka lang, baka tamaan ako niyan. Sinabi ko sa'yo, mo tinatawag ng ganyang pangalan, nababastusan ako. Sorry! Nagpapatawa lang naman ako eh. Ah, Pansin ko parang iniiwasan mo ako. oh? Ha? Oh? Ilan ba isasagot mo sa akin? Uy, panaalak yun ah. Natatandaan mo ba nung bata tayo? Yung kinupit natin yung banana cue na dapat para kay mama? Nagalit siya, di ba? Tapos ang tinuro natin, si... Hindi ko naaalala. Yun yung unang inalikan mo ako. Ganun ba? Oo! Bata pa tayo nun. Small time pa lang ako. Pero ngayon, big time na ako sa Angeles. Baka hindi mo alam. Mga congressman, mga mayayaman ng chick, mga wedding lords. Yan ang mga kasosyo ko sa negosyo ko. Ang bango. Ah, kaya pala. Mekaniko ka stalyer. Ano ba? Dahil pa ang ginagawa. May tayo mag-usap. I think dapat isipin na natin ang education ni Ruth. Hindi pwede yung pa-tutor-tutor lang. You mean a special school for a special child? Hindi ba expensive yun? Yun na nga sana yung i-request ko sa inyo eh. Kasi medyo kinakapos na rin kami sa budget. Baka pwede sana dagdagan. Yun na nga ba matagal ko na sinasabi sa'yo eh. Bigay mo na sa akin si Ruth. Tapos ngayon, angal-angal ka sa budget. Humihingi lang naman ako ng tulong. Hindi ko siya pinamimigay. Nasa na nga every weekend eh. Sige, sige. Magambag-ambag na lang tayo. Basta maghanap kayo ng special school. Diba ka ba ngayon sa Saudi, kuya? Okay lang. Magastos din dun eh. Saka syempre, most of it, pinapadala ko sa inyo. Pati si Sylvia? Eh, bontat na sa pera yun ah. Obligasyon ko na yan eh. Siya nga pala, ikaw. Kamusta na buhay mo? Ox. Ox. Ano ba yung ox? Pwede ba dagdagan mo naman yung sagot mo? Ox. Okay, alright. Ayos na ayos. Rock and roll. Talaga, Angel. Hanggang ngayon, wala pa rin katuturan yung pananalita mo. Oops, eto na. Nagsisermon na naman ang pare. Hindi ako nagsisermon. Sana lang pag sumasagot ka, laging matino. Hindi yung... Teka lang, titingnan ko baka nadyan na yung taga-basa. Tatanungin ko si Tia Mila. Tia Mila, nadyan na po ba yung taga-basa? Wala pa yata. Bakit na ba ibang sila dyan eh? Bilis, bilis. Ang kupad-kupad yung kumilos eh. Ano? Alam mo yung kausap mo, hindi katulong. Ay, ako, pag nagkaanak ka na tayo usap. Hindi ba naman personal? Nagko-comment lang naman ako. O bakit hindi ba personal yung sinabi mo? Ang sa akin na, alam mo yung kausap mo, hindi mo nang maayos. Ay, kaya nga, alam ko yan. So, alam ko kung paano kausapin yan. Ano yan? Wala.
Mang Arman. Yun ba yung taga-basa? Oo. Oh, eh ba't di pumasok? Ewan ko ho. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo, at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, ang pagkaikaw nga, ang inilibing kitang lalo sa lahat, nagsisisi ako sa buo kong loob at puso, ng pagkakasala ko sa iyo, nagtitika ako, Panginoon ko, na di na ako magkakasala sa iyo kailanman. Sa tulong ng iyong grasya, at ilagan ko na ang dilang ipagkakasala ko sa iyo, at magkukumpisal ako. Ano yan? Magbabago na ako ng asal. At tutup din ko. Ang parusang iaatang sa akin. Dahilan sa mga kasalanan ko. At inihahain ko sa iyo. Panginoon ko, ang aking buhay, maggawa at kahirapan, nakabayaran ng lahat kong mga kasalanan. Anong nasa tower? Kwarto po ng mama nyo. Sa tower? Bakit hindi sa dating kwarto niya? Ba't lock to? Inilak po namin. Akin na yung susi. Magulo po kasi. Hindi pa po namin naaayos eh. Please, akin na yung susi. Nawala na yung ingay, ah. Oo nga eh. Oh. Malinis naman, ah. Oh, tingnan mo yung mga dingding. Pa-wallpaper pa. Eh, nakabili ho kasi kami ng mura sa bayan sa mga perang ipinadadala niyo. May mga sobra. Ba't yung nga pala dito nilagay si Mama? Siya ho ang may gusto eh. Mahilig ho kasi siyang manungo sa mga bintana. Gusto na madami na maaliwalas ang kapaligiran ng inyong mama. Mama? Mama? Ruth? Ruth? Ano yung kuya? Yan yung paboritong pangyari sa kanya ni Mama noon.
Denise, dalay mo sa kama si Ruth. Halika na, Ruth. Mabangon na tayo. Sige, Ruth. Ruth, tulog ka na. Sila ka na naman ng chichirya. Okay, oh. Okay na yan sa'yo? Okay na, tatay. Salamat. Good night. Nice, eh. Hello? Hello?
Ruth? Kuya, Anong ginagawa mo dito? gusto ko makasama si Mama. Alam ko. Kung namimiss mo siya. Si Mama, kinakantahan niya ako. Mabuti pa, bumalik ka na sa higaan mo, ha? Ayoko. Babalik si Mama. Gusto ko siya makasama. Ayoko. Ruth. O sige. Bahala ka. Hindi ka ba mainitan dito? Sira ang fan. Sige na. Good night, Kuya. Good night, Ruth. Bakit po tayo ilaw? Janet, bumangon ka nga dyan. Ano to? Tignan mo nga yan. Ano ba yan?
Angi, Oo. Bakit? umalis na tayo dito. Dalhin mo ako kahit saan. Sa Angeles, sa Maynila, payag ako, pero ngayon na. Teka. Ang tagal natin hindi nagkita. Enjoy muna natin to. Ikaw naman Hindi! Bukas! Bukas na umaga bago magising yung iba. Umalis na tayo dito. Ang ikaw talaga mahal mo ko. Susundin mo kung anong hiling ko sa'yo. Alanganin eh. Walang-wala ako ngayon eh. Kamo pagka nakadiskarte ako ng pera kay Sylvia. Alis tayo. Ha? Angi, Oo. natatakot ako. Please lang naman no, umalis na tayo dito. Natatakot ako sa bahay na yan eh. Yun lang pala eh. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Pag may aswang na asta-asta sa'yo, itutumba ko siya. Okay? Ha? Esther! 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 Janelle. Janelle, sorry kanina. Nabigla lang ako. Sana tinanong mo muna ako, Ma'am. Sa bagay, wala naman akong ginagawang maganda lagi sa mata mo. Ano ba klaseng sagot yan? Janelle, lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan mo. I just want you to be responsible like I was at your age. Responsable? Ma'am, ilan taon ka nga nang pinanganak mo ko? Look at me. Anak, isipin mo kung anong gusto mong isipin. Pero noon, hindi naging madali para sa akin na panindigan ka. Sinusubukan kong palakihin ka ng maayos. Kahit na mag-isa ako. Ngayon, alam ko na tama ang naging desisyon ko. Alang-alang doon sa hapis ng kabanal-banalang ina mo. Alang-alang doon sa hapis ng kabanal-banalang ina mo. Nang nagpapakasakit ka at naghihingalo. Hindi ba natin sasabihin sa kanila? Sa kamahal-mahalang kahoy na puno. Oo nga eh. Kahit kaanghel man lang. Na ang mga banal na kaluluwa. Gusto mo magpaiwan? Magpapawa doon sa mga kasakitan sa purgatorio. At lalo-lalo yaong mga kaluluwang ipinag-aamo-amo ko sa'yo sa nobenang ito. Nilo, ano ba yun? Tuloy mo lang. Na Mukhang dito nang gagaling ang tulog.
Angel, ano to? Hindi ko alam. Kanina wala naman din yan eh. Ako nga itong nadulas to, nagbasang-basa ng ihi. Milo, ano ba to? May dugo. Tapos yung nangyari sa amin, yung ihi, ano ba nangyayari sa bahay na to? Doon muna kayo sa kwarto. Kakausapin ko si Mang Arman. Mang Arman? Ano to? Aalis na kami. Bakit? Mga bulag ba kayo? Hindi niyo ba naiintindihan? Armando, ano nangyayari? Basta. Aalis na kami. Hindi pwedeng basta na lang kayo aalis. Anong karapatan mong magsalita na hindi kami makakaalis? Nang mabaliw ang mama mo. Sa halip na dali niyo siya sa ospital, iniwanan niyo siya sa amin. Binibigyan kayo ng malaking sustento? Hindi sapat. Alam niyo lang, hindi sapat. Ang usapan natin, 3 buwan lang kami maglilingkod sa kanya. Natatandaan mo? Yung 3, naging 6, naging 1 taon, naging 2. Hindi man lang kayo bumisita sa amin. Hindi man lang kayo tumawag para malaman ang kalagayan namin. Ngayon, tapos na ang buhay ni Nyora ni Risa. Tapos na rin ang obligasyon namin sa kanya. Malaya na kami. Sa ayaw at sa gusto ninyo, aalis kami. Huling payo nila. Umalis na rin kayo.
Janelle? 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 Are you sure? Ako mismo ang pumunta sa morgue kasama si Kapitan. I'm sorry. Salamat, Father. At pumasok muna kayo sa loob at magmerienda. Hindi na, tutuloy na ako. Father naman, kahit sandali lang. Tagal na kayong hindi nakikita ng pamilya. Please, I really have to go. Kailangan ko na umalis. Pakibati mo na lang ako kay Ruth at sa mga kapatid mo. Yes, Father. Sige.
ganito to. Si Papa ba ito? Hindi. 1-year-old pa lang si Ruth nung nilayasan tayo ni Papa. Ha? Ay, Papa! Nakita na ba ni Kuya Nilo to? Denise! Denise! Oh, tingnan mo to. Ano to? Sino ka to? Pangit. Dumaan si Father Garcia kanina. Meron siyang ibinalita tungkol kay Mang Armando at sa pamilya nito. Janelle, pasok mo na muna si Ruth. Tungkol saan, kuya? Nasaan nga ba si Esther? Umalis sila kagabi. Kagabi! Eh, ba't di mo pinigilan? Ba't di mo sinabi sa akin? Para ano? Eh, wala ka rin magagawa. Oh, Angel! Saan punta? Hanapin ko si Esther! Angel, makinig ka! Huwag mo nang hanapin. Yan naman ang hirap sa'yo, kuya. Parati mo na lang kami dinidiktahan kung anong gagawin namin sa buhay. Pero ngayon, hindi, kuya. Patay na si Esther. Yan ang ibinalita sa akin ni Father Garcia kanina. Kaninang madaling araw natagpuan ang bangkay nila sa tabi ng kalsada. Si Mang Armando, si Jamila, at si Esther. Tanginang sinungaling ka! Angel! Sinungaling ka! Angel, ano ba? Tama na! Angel! Hanapin ko pa si Esther! Esther, tangina, bakit ka kasi lumayas eh? Pinagtitripan mo lang ako, kuya. Babalikan kita sa bama. Totoo ang ibinalita ni Padre Garcia. Namatay nga sina Armando. Kayo rin nanganganib kapag umalis kayo na hindi pa naipapaliwanag ang hiwaga ng bahay na to. Nung ipatawag ako para magdasal sa pasyam, natakot ako. Pero hindi mapakali ang aking konsyensya. At nung malamang kong namatay si Armando, nagpunta ako rito. Ako'y espiritista. Nakikita ko yung nangyayari sa nakaraan. Mga pangyayaring nakiiwan ng bakas dahil sa lakas ng damdamin. Pero wala akong kapangyarihang ibahin ang nakaraan, hilumin ang sugat at palayasin ang mga espiritu. Andito ako para magbigay ng kaunting liwanag sa kadilimang nakasaklob sa inyo ngayon. Payag ba kayo? Tangina, maniniwala kayo sa weirdong babae to? Eh, pinipeke lang tayo nito eh. Ikaw, Angel. Oh. 16 anyos ka pa lang nun. Lumayas ka. At tinangay mo yung perang itinatago ng kuya mo. Dito sa hardin na to!
Isang linggo bago ka lumayas, nakipagtali ka kay Esther. Meron bang nakakaalam nun? Sylvia? Sylvia, 7 taong ka lang nun eh. Inilibing mo yung iyong alagang pusa? Palihim yon. Nalunod siya, hindi mo sinasadya. Dito. Dito, di ba? Dito. At doon, Denise, mahilig ka magbasa ng paborito mong libro. Janelle ang pangalan ng bida, hindi ba? At Janelle din ang ipinangalan mo sa iyong anak. Milo? Milo, maraming mapapait na alaala dito. Maliban lang sa isa. Mahilig ka mag-ukit noon ng iyong pangalan. Ito sa punong to. Ito ang pangalan mo. Ngayon, kailangan niyo pa ba ng dagdag na pruweba? Dito hating gabi. Sanggol ang muntik ng mamatay. Bunga at sanga. Walang kamuang-muang na inilalaglag sa sinapupunan. Buhay siya. Ngunit napinsala ang kanyang katalinuhan. Dugo. Tumulo sa bata. Sugat sa kanyang murang balat dahil sa hampas ng sinturon. Araw-araw, buwan-buwan, taon. Hanggang sa mangitim ang dugo sa ladrilyo. Isang kasalang puno ng galit, kabiguan at panghihinayang. Kasalang hindi dapat naganap. May isa pang pamilya. Ama, ina, at dalaga. Hirap at nagpapahirap. Suklam na suklam sa dating may bahay na naging pasanin. Bukod sa tahanang naging bilangguan. At ang dalaga, nanghihinayang. Patay na siya. Patay na sila. Basa ng ihi ang hagdan. Parusa sa kasalanan na ginawa ng iba. Batang lalaki. Kapatid. Inako ng kuya. Para hindi masaktan ng kapatid. Dito, sugatan. Pero walang tumulong. Iniwan nila Armando. Nasa bayan at nasa piyesta. Hinihila ang dugong katawan para kumuha ng gamot at makaligtas.
plastic, baka, kadena. Sinasalaksak ang ulam sa kanya, bunganga. Hindi ako makahinga. Kinakada niya na siya. Iniiwan. Ilang araw, ilang linggo. Nalulunod sa ulam. Kanin at tubig. Sa sariling suka, hitae at luha. Maraming ipis. Libre-libong ipis. 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 Ang ganda ng dating telepono. Pinipindot ang numero ng anak. Nagmamakaawa. Nagmumura. Umiiyak. Ano kayo? Mga hayop! Sa kulay, takan niyo ako! Sa klonong walang dumating dahil hindi pinakinggan, hindi pinaniwalaan. At puno na ng amoy at dumi. Itinatapon dyan at pinaliliguan. Ginagamitan ng hose at minsa'y kumukulong tubig. Inuuntog, ang ulong inuuntog. Paulit-ulit. Pilit na tinatanggal ang kadiliman sa utak. Walang katapusang pagdurusa. Ang mga dingding, may mga kwentong nakatago sa dingding. Ito ang sentro ng kanyang pagdurusa at pagkamuhi. Ang sagot sa kababalaghan na nakabalot sa inyo. Ang mga naiwang bakas, palatandaan at himatong ng makilala ang salarin na pumaslang sa inyong ina. Anong pumaslang? Anak, yan ang nadarama ko. Pahatid ng isang kaluluwang nagagambala. Pinatay ang inyong ina. Putang inang Armando talaga yan. Napakahayop. Sa palagay mo sila talaga yung pumatay kay Mama? Hindi ba ka-obvious yun? Eh kaya nga ayaw nilang pabuksan yung pinto dun eh. Kaya nga sila takot na takot. At kaya din sila lumayas. Eh siguro kaya rin nangyari sa kanila yun.
Patawad, kuya. Hindi ko alam eh. Dito ba matutulog si Ruth? Opo. Kinausap ko pong samahan ako. Mom? What was she like? Sino? Si Lola. You know, dati. Ang lola mo? Matapang yun. Sobrang stricto. Tsaka mabilis magalit. Pero she loved to dance. Siguro nga doon mo nakuha yung pagkahilig mo sa pagsasayaw eh. Kasi noon kapag nagkaka-party kami sa bahay, sasayaw lang na sasayaw yun. With Lolo? Ah, hindi. Sobrang baliktad sila ng lolo mo. Walang kahilig-hilig yun. Eh, whiskey lang ang kasayaw nun eh. Kaya ang magiging kapartner ni Mama yon is yung pinaka-safe na tao sa buong party, si Father Garcia. Sana nakilala mo ang lola mo noong mga panahon na yun. Mama. Talaga namang uuwi ako ngayong taon na ito eh. Pero hindi para bumisita. Para harapin, Ma. Haharapin kita. Kaya lang, huli na yung lahat eh. Pinatay ka na nila. Parusa mo ba yun, Ma? Dahil sa sobrang pagmamalapit mo sa akin. Ma, bakit? Bakit ba? Bakit mo ginawa sa akin to? Tignan mo, Ma, oh. Tignan mo, Ma. Ano kasalanan ko?
para gawin mo sa akin to? Bakit mo to nagawa sa sarili mong anak? Hello? Ano yan? Ha? Oh, baby Ano nangyari ko. sa'yo? Anong baby mo? Oh, baby ko. Anong baby mo? Ano ba ba yung nagsasabi mo? Ano ba nangyari sa'yo, ha, Sylvia? Pinalaglag ko siya. Pinalaglag ko sila. Akala ko makakatakas na ako pag nakasalan ko yung matandang yun. Akala ko pera lang niya ang kailangan ko.
Pwede bang matulog muna ako dito? What does that mean? Di ba alam na natin kung bakit nagpaparamdam si Mama? Anong ibig mo sabihin? Na sila Armando pumatay kay Mama. Pero bakit nangyayari pa tong mga to? Ano iniisip mo? Baka nagkamali tayo eh. Baka yun nga ang gustong sabihin ni Mama. Na hindi sila Armando ang pumatay sa kanya. Sumunod kayo sa akin. Sabi ni Inang Albina, nasa mga dingding na ito ang kasagutan. Angel. Kuya? Basahin mo to. Anong gagawin mo? Kuya, tulungan niyo ako. Bakit puro pangalan natin nakasulat dito? anong ibig mo sabihin? Tayo ang pumatay kay Mama?
Imposible. Wala naman tayo dito na namatay si Mama eh. Kaya lang bakit wala dito ang pangalan ni Ruth? Oo nga. Milo, tingnan mo to. Babaeng tuntunin ay landasing nakalihis. Bawat isa'y humahanga sa kalagin ng kamatayan. Dali lang. Ano yan? Hindi ko maintindihan. Familiar to ah. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Verse sa Bible? Kuya, tingnan niyo to. Oh, pareho yung quotation eh. Nakahilera pa sa picture ni Ruth. Kuya, tingnan mo yung tao may kalong-kalong kay Ruth. Bakit? Tingnan mo. Sino nga ba yan, kuya? Teka. Di ba bago kinasal si Mama at Papa, mayroong boyfriend si Mama? Oo. Si... Benjamin? Benjamin... Papa. 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 I missed you so much. Papa. Papa. God made the sun, and God made the trees. God made the mountains, and God made me. Ano gagawin na kuya kay Papa? Baby, may tinatanong lang sila. Kulang pa yan! Hindi lang tayo pero kanina pa kita sinaksak eh. Tama na yan. Ano ba? Hindi ko magagawang saktan ang mama niyo. Tingnan mo itong sinungaling na to. Ang hiya! Tama na! Mahal na mahal ko si Nerissa. Bakit sa akala niyo naging pari ako? Pero alam ko na ako lang ang mahal niya. At alam ko rin na hindi siya minahal ng papa niyo. Inareglo lang ang kasal nila ng kanilang mga magulang. Nalaman ni Danilo ang tungkol sa aming dalawa. At pilit niyang ipinalalaglag si Ruth.
nagsimula ang pagsira ng bait ng mama niyo hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa akin. Kung naniniwala kayo na ako ang pumatay sa kanya, patayin niyo na rin ako. Tangina, hindi pa rin ako naniniwala sa sinasabi mo. Eh, sinungaling to eh. Ma! Ano ba talaga ang totoo? Nilo, hindi matatahimik ang kaluluwa ng mama niyo hanggat hindi niya napaparating lahat ng gusto niyang sabihin. Janelle? Janelle? Si Nilo! Nilo! Honey! No. Sige, Janelle! Janelle! Sige, Janelle! Oras na. Ang ikasyam na gabi ng kaluluwa ni Nerissa. Sabi sa Biblia, namatay si Kristo at pagkatapos ng 3 araw, muli siya nabuhay. 9 na araw nagdasal yung mga apostoles pagkatapos mamatay ni Kristo. At noong 10 araw, nabiyayaan silang lahat. Diyan ang gagaling ang pasyam. Ngayong gabi, sana'y basbasan tayo ng katalinuhan para mailigtas si Janelle. Yung pagkakaalam nyo, nagsisimula ang pasyam sa araw ng libing. Padre Garcia, pero di po ba nagsisimula ang pasyam sa mismong araw ng kamatayan? Ngayon ang ikasyam na araw ng kamatayan ng inyong ina. Kung gusto niya siyang makausap o malaman kung anong gusto niyang iparating sa inyo, wala nang ibang pagkakataon kundi ngayong araw na to, ngayong gabing to. Pero bago ko simulang tawagin ang kaluluwa ng inyong ina,
kailangan ng kadiliman. Hilo. Angel? Yeah. Ikaw na sa kusina. Sylvia, Denise, doon na kayo sa sala. Nerissa, alam kong nandito ka. Magparamdam ka, Nerissa, para maiparating mo ang iyong dali at kalimutan. Nerissa! Nerissa! Magparamdam ka! Aling Albina? Albina! Inang Albina? Inang Albina? Inang Albina? Inang Albina! Inang Albina? Inang Albina! Mga anak, mahal, kumusta? Sa wakas, ang aking minamahal na mga anak at ang aking minahan magkakasama. Lakasan niyo ang loob niyo! Mga anak, nagpaiwan kayo at nagpasya sa akalang sapat na kabayaran na yon sa pag-iwan ninyo sa akin. Nagpaiwan kayo dahil gusto niyong malaman kung sino ang pumatay sa akin. Mga walang iya! Mga walang utang na loob! Mga ipokrito! Hindi niyo pa rin ba alam kung sino ang pumatay sa mama niyo? Hindi pa ba maliwanag sa isinulat ko sa sariling dugo sa mga dingding ng kwarto? Kayo! Kayo! Kayo ang pumatay sa akin! Tinakasan niyo ako! Iwan niyo ko sa isang pamilyang mangmang! Isang pamilya na walang awa at walang pagmamahal!
Alam niyo ba ang dinanas ko sa piling nila? Ang palikuan ng parang baboy na kakatayin! Paraan niyo ba ang mga ginawa ko upang makalimot sa impyerno ito? Ngayon, magbabayad kayo. Hindi yan bastardang anak mo, Denise. Nakatuwaan ko lang siya. Gante sa pagkuha mo kay Ruth nung nasiraan ako ng bait. Isa sa inyo ang magbabayad. Huling gabi ko na ito. Kukunin ko ang isa sa inyo. Isa sa inyo ang susunod sa aking mga yapak noong gabi ng aking kamatayan. Mama,